Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, we will be reading on diary entry number 1059. Jesus is commanding me to make a novena before the Feast of Mercy. And today, I am to begin it for the conversion of the whole world and for the recognition of the divine mercy, so that every soul will praise my goodness. I desire trust from my creatures. Encourage souls to place great trust in my fathomless mercy. Let the weak, sinful soul have no fear to approach me. For even if it had more sins than there are grains of sand in the world, all would be drowned in the unmeasurable depths of my mercy. Inutusan ako ni Jesus na gumawa ng nobena bago ang pista ng awa. At ngayon ay sisimulan ko ito para sa pagbabagong loob ng buong mundo at para sa pagkilala sa banal na awa, upang purihin ng bawat kaluluwa ang aking kabutihan. Hangad ko ang pagtitiwala mula sa aking mga nilalang. Himukin ang mga kaluluwa na magkaroon ng malaking pagtitiwala sa aking hindi maarok na awa. Hayaang ang mahina, makasalanang kaluluwa ay walang takot na lumapit sa akin. Dahil kahit na ito ay may higit pang mga kasalanan kaysa sa mga butil ng buhangin sa mundo, ang lahat ay malulunod sa aking hindi masusukat na lalim ng aking awa. From this entry, malalaman natin kung anong araw ito, no? This was in 1937, and dahil Holy Week na ng mga panahong yon, ito ay Biyernes Santo, ang araw na nagsisimula ang pagnonobena sa banal na awa. Ang pagnonobena sa banal na awa ay isa sa mga elemento ng debosyon sa banal na awa. If you are a devotee of the Divine Mercy, you should be doing the novena every year. At least, no? Every year. Every year, no? Kasi pwede mo kasing gawin ng novena every day, katulad natin sa 3 a.m. Iniikot-ikot lang natin to. We will rest on the 10th day and then sisimulan uli natin yan. So that in 1 month, meron tayong 3 cycles ng novena na ginagawa sa 3 a.m. And for those who are not joining the 3 a.m. regularly, you have to at least make the novena once a year during the Holy Week, no? Kung magsisimula ng Good Friday, Biyernes Santo, at magtatapos sa Sabado ng Easter, no? Easter Sunday, in the octave of Easter, no? Saturday. So, 9 days yun. What's in it about the novena? Ito po yung katangi-tangi or the only novena intentions and the only novena that was directed with the intentions created by our Lord Jesus. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang gumawa ng mga intention bawat araw. And so because this is Good Friday, dahil alam natin yan, dapat alam na natin kasi paulit-ulit tayo nagno-novena, no? Ilang taon na. So because this is Good Friday and the first day of the novena, it is intended for all the souls. So general intention, kumbaga, no, sa lahat ng kaluluwa. Mabubuti at hindi mabuti. Makasalanan at medyo makasalanan kasi lahat naman ay makasalanan, ano? So, ang sabi ni Faustina,
Ito ay ginagawa niya para sa pagbabalik loob ng buong mundo at makilala ng mundo ang banal na awa upang purihin ng ito rin na sinabi ni Jesus, no? Nais niya na every soul will praise my goodness. Kayabangan ba to? Hindi po. Pag sinabi ng Panginoon na bawat kaluluwa ay purihin ang kanyang kabutihan, hindi ito para sa kapakanan ni Jesus, sapagkat when we praise the goodness of our Lord, tayo mismo yung nagbe-benefit dito. We give reverence to Him, to our Lord, at pinagpapala niya tayo. Whatever sins we have, nagkakaroon ng mabilis na kapatawaran. Na syempre, kailangan meron kang para mapatawad, humingi ng tawad. I desire trust, no? Hinahangad niya ng bawat nilalang ay magkaroon ng tiwala dahil ang kanyang awa ay hindi maaraw kahit pa daw napakarami ng ating kasalanan. The sins of the world, combined sins of the world. Kahit pa mas marami ito, or even it had more sins than there are grains, kahit mas marami pa daw ang ating combined sins, no? Pinaghaluhalot, pinagsamasama kasalanan, mas marami pa sa butil ng buhangin sa mundo. Ang lahat na yan ay kayang malunod sa kanyang awa. Matatalo, ibig sabihin, ano? So, mas malaki pa rin ang kanyang awa kaysa sa dami ng ating kasalanan. Kasi kung mas maliit ang kanyang awa kaysa sa dami ng ating kasalanan, papaano mapapatawad? Papaano magkakaroon ng kapatawaran? Hindi mangyayari yon. At kahit ang mga suliranin natin, mas malaki ang ating Panginoon kaysa sa ating suliranin. Kung kaya walang suliranin na walang solusyon. Lahat ng ating problema, lahat ng ating mga pagsubok, lahat yan may dahilan at lahat yan ay malalagpasan. Pero syempre nga, para yan ay malagpasan, kailangan natin ng malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kahit gaano kalaki ng awa ng ating Panginoon, kung tayo naman ay walang tiwala, hindi natin yun makakamtan. Parang isang bagay na pilit mong ipinapasok pero sarado ang pintuan, mahihirapan itong maipasok. Kailangan munang mabuksan ang pintuan. Kailangan munang magkaroon ng bukas na isipan. Kailangan munang mabuksan ang ating puso para makapasok ang awa ng ating Panginoon. Many people are rejecting our Lord. Sarado sa ating Panginoon. Paano nagiging sarado? Hindi siya kinikilala. Hindi tayo lumalapit sa Kanya. Maraming mga tao yan. No? Tayo siguro, no? Lahat tayo na nagti-3 a.m. bukas sa ating Panginoon. Pero, iilan lang tayo. Iilan lang ang mananampalataya sa buong mundo. Napakarami. In billions, no? In billions, napakarami. Bilyon-bilyong tao ang hindi nananalig sa ating Panginoon. O kaya ay kulang sa pananalig sa ating Panginoon. At dahil dyan, anong itsura ng ating mundo? Ang itsura ng ating mundo ay madilim, punong-puno ng kasalanan. Di po ba? Bakit may mahirap na mga tao? Ang dahilan pa rin po dyan ay kawalan ng tiwala sa Panginoon. Walang maghihirap na tao kung may tiwala, may malaking tiwala sa Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ang pinakamayaman. Pag-aari niya ang buong mundo, all the creations, all the treasures in the world. Material things included, no? Pag-aari niya ng Panginoon. Kahit pa lumikha niya na yung tao, pero yung resources na ginawa out of that creation, ng man-made creation, ang raw materials na galing sa Panginoon. And everything was created, even the highest technology, because of the availability of technology which was these people were able to access.
So lahat yan ay creation ng Panginoon. Kung kaya, kung ikaw ay may kinakailangan, kahit anong bagay, may sakit ka, wala kang pera, wala kang pambayad sa ganito, everything, name it, kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Yun nga lang, dahil nagkukulang tayo sa tiwala, hindi natin nakakamtan. Dati po nung ako'y nasa mga nakikibakan ho, kasi ako ang pinagmulan ko activism, ano ho. No, ang the root of poverty, sinasabi namin, ay yung sistema. No, yung sistema kailangan baguhin. Totoo yun. Pero, nung ako'y nakapagpalalim na ng aking pananampalataya, yung spirituality na po, ang ugat ng kahirapan ay hindi yung sistema. Kasi we will only keep on blaming the system. We will keep on blaming our leaders. No? Lalo na ngayon, no? Alam natin ang news, yung nangyayari sa ating politika. No? Pero pag ang tiningnan natin ay laging ang sinisi natin na yung kasalanan ng ibang tao, hindi tayo aabante. Everyone, no? Kahit yung mga leaders natin, syempre may kasalanan sila, no? Pero hindi mo hahayaan na yung mga taong ito ang kumontrol sa buhay mo. Hahayaan mo ang kumontrol sa buhay mo ay ang Panginoon. Hahayaan mo na yung mga pangangailangan mo ibigay sa iyo ng Panginoon. Gagamitin lang ng Diyos ang gobyerno para ibigay sa atin ang mga pangangailangan na yan. Pero, the trust is needed. Trust in God, in the Lord, is needed. No? Otherwise, you will only keep on expecting help from the government. Hindi nga mabigay ng gobyerno kasi corrupt, diba? So, anong gagawin mo? Ibe-blame mo na lang ng ibe-blame? Of course, you have to believe in yourself and you have to first believe in God that the good Lord will provide us everything. So, parang you keep on being a good citizen. You want to improve our leaders, but you do not have to rely on them. Hindi mo kailangang ibigay o ipasakamay sa kanila ang iyong kinabukasan. Kinabukasan mo, sarili mo yan. And it has to begin in you. So yun po, no? May pagbabago. This thing that I am telling you na ang ugat ng kahirapan ay ang ating kawalan ng tiwala sa Panginoon. Hindi naman yan tatanggapin sa mainstream. No, hindi ito may intindihan ng ordinaryong tao. It would only be possible. No? The understanding of this thing is only available to those who are advancing in the path, in the spiritual path. Yun lang mga makakaintindi, yung mga taong umaabante sa spirituality, ang makakaintindi nito sapagkat naranasan nila. So they have experienced the grace coming from the Lord. No, halimbawa, kahit anong tindi ng problema, kinakapit lang sa Panginoon, di ba? No, kahit pala, sabi nga ng Panginoon, kung ang ibon nga, di ba, umaasa lang yan sa biyaya ng Panginoon, pero hindi sila nagugutom. No? Nabubuhay at kumakain sila. Tayo pa kaya ng mga nilalang, tayo pa kaya mga tao, ang pabayaan ng Diyos. So, one has to experience it para masabi yan. But, the person or the soul that is saying this, naranasan yan. Hindi niya kasi masasabi yan, katulad ko, no? Hindi ko ito masasabi kung hindi ko naranasan. And I have to really experience it myself, otherwise I will not be able to tell you this. Or I have been for the longest time, have been relying on God's provision. Lagi ko sinasabi yan, relying on God's provision. Otherwise, hindi ko magagawa ang mga bagay na ginagawa ko on this full-time basis, no po, on a full-time basis, kung hindi ako sumasalig sa Panginoon. The Lord provides. Hindi ko alam kung paano dumarating yung mga bagay na kailangan ko, but I am always provided. Simple ang aking buhay. Siyempre, kailangan simple kasi kung marangya,
baka hindi ko rin kakayanin, no? So, binibigay naman talaga ng Diyos ay yung kailangan natin sa araw-araw. Kaya sa prayer, Lord, give us this day our daily bread. One day at a time. Ganun po, no? We really have to give our full trust to Jesus. And whatever problems that we have, kapag ibinigay natin ang tiwala sa Panginoon, nasasabihin natin, may sakit ako, hindi ako gumaling. Hindi naman po ibig sabihin nun wala kang tiwala. Maaring punong-puno ka ng tiwala, pero dahil natanggap mo yung dahilan ng mga bagay, nandoon pa rin ang tiwala mo. And you will receive forgiveness. You will receive the mercy of God. Iba-iba ang itsura ng awa ng Panginoon. Maaring ito ay sa kapatawaran ng ating kasalanan, maaring ito ay sa ating kagalingan, maaring ito ay sa probisyon ng ating mga kinakailangan araw-araw. So, iba-iba po ang awa, ang itsura ng awa. Depende yan sa kailangan ng isang tao. And again, all this, pagsamasamahin pa man, kahit mas marami pa ito sa butil ng buhangin sa buong mundo, hindi nito malalagpasan ang laki ng awa ng ating Panginoon. Sobra-sobra, sobra-sobra. Hindi lamang doble, hindi lang triple, kundi hindi natin kayang bilangin at arukin ang awa ng ating Panginoon. So again, on the first day of the Novena to the Divine Mercy, it is, the first intention is for the entire world, sa lahat ng tao.